beautiful! Welcome back at Everything Nice with Mitch, Succulent Love. And for today's vlog, nandito na naman tayo sa ating mga succulent corner because there is something akong napansin sa kanila. Yes. So some of the succulent is well-rooted na, but nagulat ako sa isa kong succulent, hindi pa pala siya well-rooted. Eto, see? Black Sabbath. So, hindi pa pala siya well-rooted. I thought it was. Ayan. So, nagtanggal lang ako ng dahon. Sinipag ako magtanggal ng dahon kasi importante na magtanggal tayo ng dahon dahil pag hindi, at naipon po siya dito sa ating pot, gustong-gusto siya ng mga insekto, mga langgam, ganyan. Kasi ang daming langgam dito, so napansin ko, yun. So, yun talaga, kapag mga bulok na dahon, tapos nababasa pa siya, tapos magra-rot, may ma-attract talaga ng mga insects. So, importante na magtanggal tayo ng mga bulok na dahon. And dry, especially dry. So, kasi pag yung mga dry na dahon, tapos nagtubig ka, ng ipon dyan, ayun, nakaka-attract sila lalo ng mga insect. So, yung setup kasi nung sa akin dito sa lowland is naarawan sila morning sunlight. Tapos, hindi nga ako masyado nagtutubig, inuuhaw ko sila para lumabas yung stress color nila. Pero dahil nga hindi ako masyadong nagtutubig, maraming dry na leaves sa kanila. Syempre, dun sila kumukuha ng water. So, nung nagtanggal ako ng mga bulok na dahon, tapos nakita ko nga si Black Sabbath, hindi pa siya well-rooted, kaya inayos ko siya kasi dahil nga hindi nga rin ako madalas na magdilig, tapos medyo ano pa sila, bago pa sila kasi ano to mga May, 'di ba? So August 31 po kayo, magse-September na, so dapat well-rooted na sila, pero dahil some of the succulent hindi sila ganun palaugat, so kailangan mag-moist tayo. So bago lang sa akin sa Black Sabbath, what I've learned is to check talaga sa succulent natin, especially those na bago sa akin. So, nung nininis ko nga, bakit ka ako ganito, ayun, hindi pa siya well-rooted. So, nagmamoist ako madalas sa kanya kasi ang nasa isip ko, naanggihan naman sila ng ulan dahil panay ang bagyo. Pwede naman silang, baka nakakakuha din sila ng water, and especially umuulan, malamig ang hangin, so nakakuha din sila ng tubig sa hangin. So, one of the factor na iniisip ko yun. Pero yun nga, dahil bago sa atin si Black Sabbath, ayan. So, hindi siya ganun kapa well-rooted. So, magaan pa siya, and yun, inayos ko siya. Tapos, dumating ba kayo sa point na ganito? Dahil nga hindi nga ako nagdidilig masyado ng saxis because I was thinking nga na umuulan naman at mahangin, nakakakuha sila. Okay na yung iba. So, iba-iba din kasi ang mga saxis talaga sa character nila. So, dumating ako sa point na ganun, and ayun, ngayon, nag-o-observe na naman ako after a week. Ayun, si Chris Fate Beauty, ayan, tingnan nyo siya. Wait, punta tayo doon. Si Chris Fate Beauty, ayan. So, dahil nababasa yung kanyang yung kanyang dahon is, ayan. Tapos naaanggihan, nagro-rot yung kanyang leaves. So, paliit na siya ng paliit. Kasi hindi rin ako madalas magtubig. Pero, well-rooted naman siya. Yun. So, what I am doing is to water itong succulent, pero kailangan mag-ingat. Pero dahil nagtutubig nga ako, ganyan naman ang nangyayari. Nabubulok naman yung kanyang leaves kahit hindi naman siya dried. So, I don't know, naglagay naman ako ng Starkel G, pero patuloy pa rin ang ganyan niya. So, anong isip ko kasi, lumiliit siya, so kulang sa tubig. Kasi na-dry out din. So, magtutubig ako ngayon. So, ayun. Dumating na ba kayo sa point na parang dry yung succulent ko, kailangan kong tubigan. Tapos pag nagtubig ka naman, after a week, magtutubig ka ulit. Pero napapansin mo, para naman sila ngayong magra-rot kasi yung mga leaves nila. So, there are,
kakaiba talaga. Hindi lang sila basta-basta talaga mga saxis. And ako talaga, based on my observation, tsaka lang ako umaaksyon kung maraming dry leaves, kung hindi ako nagtutubig, tsaka ako magtutubig. So, tine-check ko muna kung well-rooted. Kung well-rooted, pwede siguro akong magtubig, pero mag-iingat pa rin ako, hindi pwedeng isang tabo, ganito kalaki yung pot, malulunod naman yung ating succulent. O, isang tabo, ganito kalaki yung pot, malulunod yung succulent. So, maintain lang ako sa minimal water, tapos pag nakita ko ng growth, tsaka tayo magtutubig na mabongga. So, other one, itong si Lopo, malambot siya, kaya nilinim ko muna siya. Malambot siya, ayan, pero before mas malambot pa siya, nilinim ko, tapos sinabigan ko ng pakonti-konti, medyo okay na siya. Ito iba, okay naman. Ito yung natabig ni Happy, sana okay ka lang. Okay, hindi pa siya ganun ka well rooted, bago pa lang naman. So, there are some of the astro, hindi porket astro madaling paugatin, there are some na mahirap din paugatin, mahirap din pabulaklakin. So, depende sa mabibili nyong astrophytum. So, there are some, ito na dry up, pero nagtubig-tubig ako, nag-glow na naman siya. So, it's up on the observation talaga. Knowing your succulent will help you more, anong tawag dito? Will help you more gain experience. Oo, kailangan kilala mo yung succulent mo, hindi lang basta nagtutubig ka. Kailangan based din sa observation mo. So, kung tag-ulan, tapos nilalagay mo yung succulent mo, bago pa lang, expect mo yan, mamamatay talaga yan. So, pag bago ang succulent sa'yo, huwag mo munang tubigan ng tubigan kasi they tend to rot. So, paugatin mo muna, tapos kapag maugat na, go. Tapos kapag bago naman yung succulent sa'yo, syempre maninibago pa yun sa paligid nila. Itabi mo muna sila, after a week, tsaka mo sila galawin. O, lalo na yung mga potted, tapos bagong dating sa'yo, tapos i-uproot mo na agad, gusto mo nang palitan yung soil. So, tansyahin mo muna yung succulent doon sa lugar mo bago mo galawin. Oo. Mas maganda tingin ko yung may konting lupa, tapos tsaka mo itanim, mga ganun. So, it depends upon the location at sa succulent. So, you have to know your succulent. So, yun lang naman ang ating ganap today. Ayun, maganda pa rin siya, glowing. Napaganipan ko kasi ito kagabi, nawala daw yung iba kong mga succulent. Kinuha daw nung kasambahay namin. Ewan ko ba. So, yun. Ito hindi ko pa natatanim. Oo. Hindi pa lumalabas ang kanyang kulay. Pero irerapat ko na din to. Ayan. Meron na siyang ugat na konti. Naka-earther lang siya. Hala na nilaw ito. Natatakpan kasi. Ayan. Oo. Gusto ko ng catslaw na maganda. Ito rin, naubos yung mga dried leaves niya. Nilagay ko lang dyan. So, ayan. Pwedeng ganyan. Para maka-adjust siya sa place nyo, ganyan muna. Tapos, pwede na natin siyang itanim after a week or after 2 days. Basta yung bang anuhin nyo muna sila. Patansyahin nyo muna sila sa lugar nyo. So, yun lang. Thank you for watching Everything Nice with Mitch, Succulent Love. This is your nurse Lantita saying, God bless po at lagi mag-ingat.